Wala sa puso mo iyong mga nauna kong nagawang piyesa, kaya't kahit paulit-ulit ko lang basahin o ipamilyaridad sa aking memorya, tila hindi ko talaga ito maalala. Bilang isang estudyante, masasabi ko na medyo marami na rin akong napakinggang talumpati. At isa lang ang obserbasyon ko. Sa una lang naman nakikinig ng mga manunood. Hindi ba? Kaya't sana sa talumpati kong ito ay mapukaw ko ang inyong atensyon at hindi maging kaantok-antok ang piyesa na ito. Sa panahon ng kolonyalismo, ang ating wika ay ginamit upang itaguyod ang ating kalayaan. Ginamit ni Bonifacio ang Tagalog sa kanyang mga sulat at aklat upang himukin ang masang Pilipino na maghimagsik laban sa mga mananakop. Ang ating wika ay naging pinsig ng revolusyon, isang pahayag ng ating pagkakaisa at ng ating kasalintan. Ngayon, hindi tayo hawak ng tanikalan ng kolonyalismo, ngunit ang ating laban ay patuloy. Laban sa kamangmangan, laban sa pang-aapi, laban sa mga sistemang nagpapatahimik sa boses ng masa at sa labanang ito. Ang wikang Pilipino ay muling umaangat bilang tagapaghatid ng pagbabago at kasalinlan. Ang wika ay hindi lang naman para sa mga aklat o para sa classroom. Ito ay para sa masa, para sa mga magsasaka sa kabukiran, para sa mga mangingisda sa tabing dagat, para sa mga manggagawa sa pabrika at para sa mga batang nangarap sa lansangan. Ang ating wika, natututo tayo, nagkakaintindihan at higit sa lahat, nagkakaisa. At tunay na nagmamahal ay nagpapalaya. Kaya't huwag nating sabihin na hindi natin nadama ang halaga ng wikang Pilipino sapagkat ito ang wika na nagmamahal at nagbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan na magsalita ng may tiwala. Kalayaan na ilahad ang ating mga mithiin at pangarap at higit sa lahat. Kalayaan na maging isang tunay na Pilipino. Tulad ngayon, wala ako sa inyong harapan at nagbibigkas ng mga kung ano-anong etche-boretche kung hindi dahil sa mapagpalayang pag-ibig ng wikang Pilipino. Hindi ako magkakaroon ng kalayaan na ilahad ang kung anumang pumasok sa aking isip o damdamin kung hindi dahil sa wikang Pilipino. Kaya kapwa ko Pilipino, gumising na kayo. Gumising na kayo sa katotohanan ng ating wika ay nagbabago. Ngunit, patuloy na mananatili sa atin. Kaya't hanggat may pinangahawakan tayo, wag naman tayong masyadong McDonald's o konyo para lang matawag na sosyal o sabay sa uso. Hi, did you eat na ba? I'm hungry na eh. I want McDonald's sana. Ha? Ano sinasabi mo? Ngayong buwan ng wika, nais kong ipabatid sa inyo na ang pagmamahal sa wika mapagmalaya ay hindi lamang dapat nagaganap tuwing buwan ng wika, one day pass? Trial card lang? Hindi. Dahil ang wikang pambansa ay hindi lang ating pagkakakilanlan, kundi susi natin sa kalayaan. Huwag nating hayaang mamatay ang wikang minsan na nagpalaya sa atin dahil sa bawat titik at pantig na ating binibigkas. Sinasalamin nito ang mga nakaraan na pag-asa ng kasalukuyan at ang mga pangarap ng hinaharap. Ang wika ng ating puso at ang awit ng ating bayan. Alicia Joyce Alpapara, maraming salamat at isang mapagmalayang buwan ng wika. Payagungin ang pagmamahal at pakikiisa sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa wikang pinalisnan. Sa pagsikat ng araw, makikita ang sinag ng kultura at sa paglubog naman ito'y masisilayan ang alam ng pakikiisa. Isang mapagpalang araw at magandang araw sa inyo lahat, sa mga minamahal naming jurado, mga guro, at mga kamag-aral. Ako si Shubito Miguel Villaneta mula sa St. Benedict of Tansha, at ngayon ang ibibigkas ng aking talumpati may pinanggatang wika, not bigay mo! Isang Pilipino, taas noong iwag-iway, ang sariling wika
mahal sa bayan, aking nagisnan. Wikang Tagalog, Bisaya, Mindanao, mga lingwaheng ating pinagisnan at ipinagmamalaki ng bawat Pilipino sa iba't ibang parte ng sulok ng mundo. Dahil ito, ang tatlong wika ay sumasalisan sa tatlong liblib ng watawat ng Pilipinas. At ito ang mga lugar ng Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-iba man ang mga lingwaheng ating sinasita, ngunit isa lamang ay pinapahiwatig ng bawat lingwahe. Hindi ang magmahal, maglingkod at magbigay inspirasyon ng kapuluan. Dahil iisa lamang ang ating wika at iyon ang wikang Pilipino. Sinasabi sa panahon ngayon, matalino ka kapag marunong ka magkika mga banyaga. Talaga ba? Eh bakit naman natin kinakailangan na magkika ng galing sa mga banyaga kung ang wikang ating pinagisnan ay nagbigay daan, kapayapaan para sa minakamangkya at minimitin natin kabating Pilipinas. Wika nga ng ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Manuel Enriquez. Hindi ingles ang batayan ng katalinuhan. Huwag maging banyaga sa sariling ating bayan. Nawawalan na ng mga kamalayan ang mga Pilipino sa mga kulturang meron tayo. Sa mga kabataan sa panahon ngayon ay mas binibigyan buhay na nila ang mga kultura at wika ng mga banyaga kaysa sa sariling bansang pinagisnan. Ikaw! Isa ka ba talagang Pilipino? Eh bakit mas tinatangkilik mo ang wika ng mga Koreano o Ingles? Di ba kayo nalulungkot na paunti-unti nang nilalamon ng mga kultura ng mga banyaga ang mga Pilipino sa panahon ngayon? O kayong mismong mga Pilipino ang pupilit na kumaling sa naming wikang Pilipino? Wikang nagpalaya sa mga mananako na banyaga. Wikang nasimbing armas sa sinumang maangkin o mahirap. Wikang pupilit tumayo para sa kinabukasan ng ating bayan. O Pilipinong wika, ikay sa amin naging sus sa tungkukas ang pintong aming landas. Wikang Pilipino, wikang nagmula sa minamahal kong Pilipinas. Mga alipintuning na kapahalaga sa kultura at wika ay aking nagamit at magagamit pa sa mga landas na aking tatahak sa aking buhay. Wikang Pilipino, ano ba isang salamata? Isang gintong yamang, ingat-ingatan at pinahalagahan na mapanatili sa ating henerasyon. Katulad ng ating mga bayan, nilagubis at tulod pati sa digmaan para lang makamtan ng bawat isa ang ninanais na kapayapaan ng bawat Pilipino. Sama-sama at magkaisa ang bawat isa, walang may iwan. Ano man ang iyong estado sa buhay, mayaman man, mahirap, katayuan o kasalian, mahalaga ang bawat isa. Ang inyong mga boses ay maging sinag pagtungo sa mapayapa at mapaunlad ang wikang Pilipino. Kaya tayong mga Pilipino, mahalin ang ating wika, katulad ng pagmamahal ng ating mga ninunong Pilipino. Mahalin sa isip, sa salita at sa gawa. Wikang kapagbalaya sa minamahal ko, Pilipinas. Muli, ako, Vico Miguel Barahamo Yaneta, wikang pinagisnan, Wikayno! Sa bawat hakbang natin patungo sa pag-unlad, mahalagang hindi natin nalilimutan ang mga aspeto ng ating pagkakaroon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Donna Clarice Cubadesa, at ngayon, tatalakayin natin kung paano ang wikang Pilipino ay hindi lamang dagat, kundi simbolo ng ating kalayaan at pagkakaisa. Ang wikang Pilipino ay higit pa sa isang paraan ng pagkakausap. Ito ay simbolo ng ating kalayaan at pagkakakilanlan. Sa bawat salitang binibigkas, binibigyan natin ng tinig ang ating kultura at pinapalakas ang ating pagkakaisa. Bakit higit pa sa isang wika ang Pilipino? Dahil ito ay tanda ng ating pagkapantay-pantay at pagpapalaya. Bawat talumpati, bawat tula, bawat kwentong nakasulat sa wikang ito ay naglalakad ng ating mga karanasan, pangarap at misyon. Ang wikang Pilipino ay nagsisilbing tulay sa lahat ng bahagi ng ating bansa.
Visayas hanggang Mindanao. Sa kabila ng pagkakaiba-iba nito sa nilalaman at diwa, ang wikang Filipino ang nag-uugnay sa ating lahat. Narito tayo ngayon, hindi lamang upang mag-aral, kundi upang pahalagahan din ang isang mahalagang aspeto ng ating pagkakakilanlan, ang wikang Filipino. Sa bawat salitang sinasambit natin, nabubuhay ang ating kasaysayan, pati na rin ang diwa ng ating mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Ngunit, sa kabila ng kahalagahan nito, bakit natin ito napapabayaan sa harap ng globalisasyon at modernisasyon? Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kaluluwa bilang isang bansa. Ito ay isang nagdaming kayamanan na nagbubuklod sa atin at nagbibigay ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Sa kasalukuyan, marami sa atin ang nahihirapan sa paggamit ng wikang Filipino. Ang mga wikang banyaga tulad ng Ingles ay mas madalas gamitin sa mga paaralan at opisina. Ngunit dapat nating tandaan na ang paggamit ng ating sariling wika ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isa ring pribilehiyo. Sa tuwing ginagamit natin ang wikang Filipino, pinapanatili natin ang ating kultura at binibigyang daan ang mga susunod na henerasyon. Ang Filipino ay isang mayamang wika na puno ng lalim na naglalaman ng espiritu at pagmamahal sa kanilang bayan. Ang mga salita ng mga ninuno ay mahalaga sa pagreserba ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng bansa. Nagbibigay ng kapangyarihan para sa pagkakaisa at pagkakakilanlan. Bilang mga Pilipino, responsibilidad natin isulong ang ating wika sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mula sa tahanan hanggang komunidad. Maglaan tayo ng oras sa pagbabasa, paikinig, at paikipag-usap sa Pilipino. Ang paggamit ng wika ay isang hakbang tungo sa pagkakaisa at pagkakakilanlan ng ating kultura na nagbibigay daan sa mga susunod na henerasyon. Ipagmalaki natin ang wikang Filipino bilang simbolo ng ating pagkakakilanlan at huwag tayong natakot ipahayag ang ating kultura, ang ating wika sa Pilipino. Sa ganitong paraan, tayo'y bahagi ng kilusang nagtataguyod sa ating kultura at kasaysayan. Muli, ako si Ilona Clarice Tubadesa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway patuloy tayong maging mga tagapagtanggol ng ating wikang Filipino. Maraming salamat mga mag-aaral sa ikalabing dalawang baitang.